Patuloy po ang pagpapakita ng aktibidad ng Taal Volcano matapos maitala ng PBOX ang 16 na volcanic earthquakes, kabilang na ang 3 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 3 minuto sa loob ng nakalipas na 24 oras at ayon po yan sa latest update ngayong Biyernes. Ayon po sa PBOX, nakapagtala rin po ng mataas na sulfur dioxide flux na umabot po sa 4,049 na tonelada bawat araw noong Mayo 22. Bukod dito, namataan rin po ang plume o steaming na may taas po na hanggang 1,200 meters, may katamtamang lakas ng pagsingaw at napadpad naman sa timog-kanlurang direksyon. Nananatili pa rin po sa Alert Level 1 ang Taal Volcano na nangangahulugang may mababang antas ng volcanic unrest ngunit hindi dapat ipagsawalang bahala. Pinapayuhan naman po ang publiko na iwasan muna ang pagpasok sa Taal Volcano Island na itinuturing ng permanent danger zone lalo na sa paligid ng main crater. Samantala sa iba pang balita, ibinasura po ng Commission on Elections or COMELEC First Division ang petition disqualification laban sa bagong henerasyon party list. Ang reklamo ay inihain po ni Russell Stanley Geronimo noong Mayo 14, ngayong taon laban niyan sa partido at sa ilang nominado nito. Ngunit agad na ibinasura ng COMELEC dahil sa technical na kakulangan, gaya na lamang ng hindi pagsunod sa tamang proseso ng pagsumiti at kakulangan ng mga mahalagang dokumento gaya ng Certificate of Nomination. Naghain din ng urgent motion ang bagong henerasyon para sa agarang proklamasyon nito matapos suspendihin ang kanilang proklamasyon habang nakantabay ang kaso. Gate po ni BH Representative Bernadette Herrera D, wala silang nilalabag na batas at masyado pang maaga para umapela sa Korte Suprema dahil hindi pa nga nila natatanggap ang opisyal na kopya ng naturang reklamo. Asahan naman ang mas murang pamasahe sa mga eroplano sa buwan ng Hunyo matapos ibaba ng Civil Aeronautics Board or CAAB ang fuel surcharge sa Level 3 mula sa dating Level 4 ngayong Mayo. Sa ilalim po ng Level 3, ang dagdag na bayad sa domestic flights ay nasa 83 pesos hanggang 300 pesos, habang nasa 273.36 centavos naman hanggang 2,032 pesos and 54 centavos naman para sa international flights. Ang fuel surcharge ay hiwalay sa base fare at ginagamit upang makabawi ang mga airlines sa taas ng presyo ng gasolina. Ang dating single po sa Level 4 ay umabot ng hanggang 342 pesos sa domestic at 2,867 pesos and 82 centavos naman sa international flights. 8 informants ang tumanggap po ng kabuang 11.6 million pesos mula po yan sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA noong Mayo 22 ngayong taon. Sa ilalim po yan ng Operation Private Eye, isang insentibong programa para hikayatin ang mga mamamayan na magsumbong ng iligal na aktibidad ng droga. Pinangunahan po ni na DDB Chairman Secretary Oscar Valenzuela at PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres ang seremonya. Ayon kay Neres, ang impormasyon mula sa mga informant na itinago ang pagkakakilanlan ay nagresulta na siyam na matagumpay na anti-drug operations, pagkakahuli ng mga high-value drug suspects at pagkakakumpiska ng malaking halaga ng shabu. 4 sa kanila ang tumanggap ng 2 million pesos bawat isa. Matapos makapagbigay naman ng impormasyon na nagbunga sa pagkakasabat ng halos 70 na kilo ng shabu sa mga buy-bust operations sa Muntinlupa City at Binangonan, Rizal nitong Marso. Binigyan din naman po ni Neres na ang pagbibigay ng insentibo ay pagkilala sa kabayanihan ng mga mamamayan na naging mapagmatsyag at matapang sa kabila ng panganib. Vigilance pays off, ani ni Neres. Idineklara po ng Malacanang na regular holiday ang darating na Hunyo 6, araw po yan ng Biyernes, bilang pakikiisa sa paggunita ng Idul Adha, Office of Sacrifice ng ating mga kapatid na Muslim. Ang deklarasyon po ito ay alinsunod sa Republic Act No. 9849 na nagtatalaga ng Idul Adha bilang isang pambansang holiday upang kilalanin at igalang ang isa sa pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam. Sa ilalim po ng regular holiday, ipatutupad po ang karaniwang tuntunin sa pagbabayad ng sahod, kung saan ang mga manggagawang papasok ay dapat tumanggap ng 200% ng kanilang arawang sweldo, ayon po yan sa labor guidelines. Ang Idul Adha ay sumasagisag po ng pananampalataya, sakripisyo at pagkakawang gawa, mga pagpapahalagang ipinagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo.
isang maswerteng mananaya naman mula sa Calamba City, Laguna ang nanalo ng 64.7 million pesos sa Mega Lotto 645 draw noong Miyerkules ayon po yan sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Ang winning ticket po ay binili sa Lucky Circle Corporation. Sa Calamba ay may combination number na 23, 25, 28, 19, 10, and 18. Ang premyo ay nagkakahalaga po ng 64,712,000 pesos and 644 and 60 centavos ay maaari pong i-claim sa PCSO main office sa Mandaluyong sa loob ng isang taon at sa ilalim naman sa 20% ng buwis. Kailangang ipresenta po ng panalo ang winning ticket at 2 valid ID. Bukod po sa jackpot winner, 72 naman na bettors ang nanalo ng 32,000 pesos bawat isa sa pagtama ng 5 numero, habang 3,612 naman ang tatanggap ng 1,000 pesos at 49,729 naman ang makakakuha ng 30 pesos. Ang Mega Lotto 645 po ay binobola tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Patuloy naman pong hinihikayat ng PCSO ang publiko na suportahan ang kanilang mga laro para sa mga programang pangkalusugan at kawang-gawa. Samantala sa iba pang balita, mahigit 3,000 overseas job opportunities ang bukas para sa mga Pilipino sa Czech Republic ayon kay Czech Ambassador Karhe. Kabilang sa mga industriya ang food manufacturing, transportation, construction, logistics, hospitality at support services. In demand ang mga Pinoy dahil sa kanilang husay, kakayahang mag-Ingles at bilis matuto. Target ng Czech Republic ang higit 10,000 trabaho bawat taon para sa mga Pilipino. Maring umabot sa 100,000 pesos kada buwan ang sahod. Depende sa trabaho, hindi pa kasama ang bonus. Ayon sa mga recruitment agency, inaabot ng 6 na buwan ang proseso ng papeles pero pinapadali na ito online ng gobyerno. Noong Miyerkules, 1,286 na trabaho ang inialok sa Philippine Czech Job Fair sa Robinson's Galleria at ayon po yan sa Department of Migrant Workers, walang placement fee ang naturang aplikasyon. Mariing kinondena ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang agresibong aksyon ng China Coast Guard laban po yan sa 2 barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa BFAR, habang nagsasagawa ng marine scientific research, ang BRP Datu Sanday at BRP Datu Pagbuaya sa Pag-asa K2 nitong Miyerkules, hinarang at binomba ng water cannon ng CCG ang BRP Datu Sanday. Nasira po ang unahang bahagi at smokestack ng barko na nagbanta sa kaligtasan ng mga sakay. Ito po ang kauna-unahang paggamit po ng water cannon laban po yan sa BFAR research vessels sa naturang lugar. Sa kabila po ng insidente, matagumpay naman na natapos ng Philippine team ang kanilang mission sa Pag-asa Case 1, 2, at 3. Nangako naman po ang BFAR na ipagpapatuloy ang kanilang advokasya para sa scientific integrity, pangangalaga ng yaman dagat at pagtatanggol sa pambansang interes. Nagbabala po ang Pag-asa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi po ng Mindanao dahil po yan sa epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ na patuloy po na nagpapabuga ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa naturang rehiyon. Kabilang po sa mga apektadong lalawigan po na makakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan, ang parte po ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at buong rehiyon po ng Davao. Samantala, bahagyang maulap naman ang papawrin sa parte po ng Batanes at Babuyan Islands dahil pa rin po yan sa ridge of a high pressure area. Habang ang Metro Manila naman po at nalalabing bahagi po ng ating bansa ay makakaranas naman ng pabugso-bugsong ulan o thunderstorm, dulot pa rin po yan ang umiiral na easterlies. Walang bagyong binabantayan po sa ngayon pero nagbabala po ang Pag-asa sa matinding init po sa ilang bahagi ng Luzon. Tinatayang aabot po sa 46 degrees Celsius ang heat index sa parte ng Apari, Cagayan at sa 44 degrees Celsius naman ay sa Lawag, Tugigaraw at parte po ng Subic.